Hello, hello mga mare. Nagbabalik na ang kumaring Ella nyo. Magluluto tayo ng ube biko with coffee flavor. So, nahalo ko na yan. Ang nakikita nyo pala mga maring puti na yon ay yun ay sapal. So, hindi natin itatapon ang saang sapal. Gagawa natin yan ng paraan kung paano natin siya mabigyan ng twist ang ating biko ube with coffee flavor. So, hinalo ko lang yan ng maigi. So, di ba hindi nyo na rin nakikita yung sapal ng nyog. At ang ginamit ko diyang asukal is yung dark. And then, after ko nang halo, and then, naglagay na tayo sa dalawang tray. Ang nagawa ko dyan sa isang kilot kalahati. At pinantay ko na siya ng maigi gamit ang dahon ng saging. Maganda siya gamitin mga mari kasi hindi siya naninigit at yung texture ng kanyang pagpantay ng malagkit is hindi siya uka-uka, as in maganda talaga. Alam naman natin yun, mga nagluluto ng maraming kakanin. Maganda siya gamitin. After ko nga dyan mapantay, so lalagyan na natin yan ng toppings. Ito mga mari, first time ko palang gumawa ng biko ube with coffee flavor. At ayun na nga, sabi ko nga kanina, nakagawa ko ng dalawang tray. And then, pagdating naman dito sa toppings na to, yan yung sinasabi ko, yung nilagyan natin ng coffee flavor, yung pinaka-toppings niya. Pinantay ko dyan o hinati ko sila kasi para hindi tayo kulangin sa kabila at hindi rin susobra yung kabila. So, pinaghati ko talaga sila. At baka nga naman sila kasi mag-away dahil hindi sila pantay. O, diba? After ko siyang pantayin o hatiin yung toppings natin, yun ay i-spread na natin. So, ang ginamit ko lang dyan, nakikita nyo naman, syempre, bread knife. Dahil wala naman akong ibang pwedeng magamit kundi bread knife lang. At maganda naman din gamitin ang bread knife. So, hindi lang kailangan gamitin sa bread, maging pwede pang spread. O, ayan. May tip na naman kayo sa akin mga mari, ha. Pinantay ko lang siya ng maayos para pag na-open natin mamaya, ay mas manuot yung kanyang lasa, yung kanyang dressing natin o yung kanyang toppings. And then, after ko nga ma-spread ng maayos, and then nag-sprinkle naman tayo ng coconut pulp. O, ayan yung sobra kanina mga mare. Yan yung sapal. So, wala tayong itatapon sa nyog. Bago ko nga pala yan ina-sprinkle, yan po muna ay sinangag ko ng 10 minutes. Gagawin natin ng twist o ano ang kalalabasan ng ating gagawin. So, ay dalawang tray yan mga mare. Sabi ko nga kanina dalawang tray. Ito na ang kanyang kalalabasan. O, diba, ang ganda din naman tingnan. Ngayon pa lang para ka nang matatakam na kung anong meron dyan sa ube biko flavor coffee. O, ayan, nabaliktad na tuloy. At and then, i-oven na natin siya ng 200 degree Fahrenheit. Sa taas lang yung kanyang pinakainit yan mga mare. At malapit na natin matitikman. Eto mare, hindi malalaman natin kung ano ang magiging kalalabasan. Ayan na nga ang resulta. O, diba? Parang wala naman nangyari. Para lang nagluto lang tayo na normal na biko. Pero sa personal yan at pag nakita nyo at sinubukan nyo, masarap naman talaga. Kasi kanina pa lang habang nagre-ready ako, tinikman ko na yung kanyang dressing. So, or yung kanyang toppings. Masarap naman. O, pero ito na nga mga mare. Tikiman time na. O, ayan. So, ano pang hinahantay natin? Tara na. Ito na ang oras ng tikiman. O, diba ang ganda ng kanyang pagkaluto, mga mare? Oras na ng tikiman. Ito na ang pananabikan natin, ang ating ube flavor. God bless!